Gandang araw mga kababayan. Komentaryo lang natin itong mga balita ngayon na ayaw daw ipresenta ng prosecution. Hindi daw natatakot ang prosecution sa impeachment ni Bibi Sara na ipresenta sila Chika. Pero ang pinagtataka ko po mga kababayan, bakit ayaw nilang ipatawag si Colonel Chika mga kababayan? Ano bang kinakatakot ng prosecution? Samantala, lahat ng witness na itinuturo si Acosta, si Ortonio, ay sila Chika. Di ba po? Handaan po natin, hindi pa po si Paharda. Na ang ituturo naman ni Paharda ay yung isang kernel naman ng nasa DepEd, mga kababayan. Ang head of security din ni BP Sara doon sa DepEd, mga kababayan. Ang nakakalungkot lang po, para bang ayaw nilang ipatawag kasi daw, di umano, sapat na daw po ang sinabi ni Acosta na sa utos ni BP Sara kay Acosta na ibigay kay Colonel Chika ang 125 million ay sapat na daw po yon. Yung bang utos na yon ni BP Sara kay Acosta na ibigay kay La Chika ang pera, sapat na ba yun para makonvict si BP Sara? Ang tanong kasi dito mga kababayan, hindi naman po kayang i-convict naman siguro si BP Sara dahil sa utos lang ni BP Sara kay Acosta na ibigay kay... Ang tanong kasi dito, nagamit ba ng tama o hindi yung pera ng bayan? Hindi sa utos ni Acosta, sa utos ni BP Sara kay Acosta na ibigay ang mali na daw yun. Di ba po? Ang tanong dito, ang may hawak talaga ng pera ay si Acosta. So sa utos ni BP Sara na ibigay kay Colonel Chika, ang pananagutan between Acosta and Colonel Chika. Kasi si Colonel Chika ang magle-liquidate kay Acosta. Ang tanong, nag-liquidate ba si Colonel Chika kay Acosta? Oo. Tapos ang sinasabi ng prosecution, hindi na daw kailangan na ipatawag si Colonel Chika. Sapat na daw yun ang pag-utos ni BP Sara kay Acosta na ibigay kay Colonel Chika. Ipakinggan lang po natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Kaya lang po. Ito na po. Dancing to the beat with DJ Glenn on the mix. Arcos bangag, Arcos bangag, Arcos bangag, bangag, Arcos bangag, Arcos bangag, bangag, Arcos bangag, Arcos bangag, bangag, Arcos bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Ang nakakalungkot lang po kasi dito, mga kababayan, atin pong tuligsain ang mga kawatan, mga kuratong, mga halimaw, mga walang ibang ginawa hindi limasin ang pera ng bayan, mga kababayan. Yun dapat ang ating tuligsain dito, yung mga kawatan na nag-aakusa mismo kay BP Sara na ninakaw di umano ang pera ng bayan. Pero ang flood control, hindi kayang pag-usapan ng mga congressman na nagre-reklamo kay BP Sara na nilimas daw, ninakaw daw di umano ang 600 million na pera ni BP Sara. Pero may liquidation yan. Samantala yung trilyon pera, hindi kayang ibuka ng bibig ng mga congressman na ito, mga kababayan. Yan lang po ang nakakalungkot. Natin po tuligsain ang mga kawatan, mga tulisan, mga kurakot, mga anak ng demonyo o mga demonyo na, mga kampon ni Satanas dito sa ating bayan. Mga kulangot ang utak na walang ibang iniisip kung hindi ang mga Duterte para sirain pagdating ng 2028 election. Yun po ang ating mga banatan ngayong araw na ito, mga kababayan. Nakakalungkot lang pong isipin na may isa tayong inaasahan natin na magpapa-implement, na magpapakulong ng katotohanan doon sa nangyari na trilyon perang nawawala sa bayan, ay ngayon pilit nilang
tatanggalin sa pwesto, mga kababayan. Yun po ang kanilang goal. Pinagtutulungan na po ng NBI, ng Ombudsman, ng Congressman, ng Palasyo, yung aso doon na impaktita na si ICC na impakta na si Claire Castro, ayon mismo kay Amy Marcos. Yan. Di ba po? Ati po silang tuligsain, mga kababayan. So, pakinggan na po natin itong balitang ito ng TV5 kung bakit na daw hindi daw natatakot ang prosecution na ipatawag si BP Sara. Si Kernel at Chica. Pakinggan na po natin sila. Kailan po. Si Colonel Dante Lachica na siyang sentro ng usapin ngayon ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero giit nila, pinag-aaralan pa kung dapat nga bang gawin pa itong witness sa impeachment trial. Narito ang frontline report. Sa pagtalakay ng confidential funds ng Office of the Vice President, umiikot lang ito sa usapang si Colonel Raymond Dante Lachica, ang tunay na nag-disburse ng milyon-milyong pisong pera. Siya raw kasi ang inatasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon, hindi pa masabi kung ihaharap ba siya bilang testigo sa impeachment trial. Kung ang mismong lead house prosecutor ang tatanungin, I am more inclined not to present Lachica and Nolasco. Yan, mga kababayan. Ang sabi ng ating kagalang-galang na si Congressman Ruisto, ang pangit naman ito, puro tumaskara. Puro kulangot din ng laman ng utak nito, mga kababayan. Puro din bukbok ang mukha nito, mga kababayan. Sa dami ng pera nito, ang mukha niya ang binubukbok ng mga Kasi sobrang dami na eh. Nagmamantika na yata yung pera. Ang mukha niya, kaya tinatapalan niya lang ng mga foundation. Kasi kung walang foundation ito, ang mukha nito, nababakbak po, parang naaagnas. Sa sobrang pangit nito, mga kababayan. Di ba? Ang ayon mismo sa lead prosecution, hindi na daw nila kailangang ipatawag si Kernel Lachica. Ang tanong, bakit ba sila natatakot na ipatawag si Kernel Lachica? Samantala, yun ang susi ng lahat ng ito para malaman kung ninakaw ba talaga ni BP Sara ang 600 million na sinasabi nila, mga kababayan. Kung talagang gusto nilang patunayan ang katotohanan, ba't hindi nila ipatawag si Kernel Lachica? Hindi pwedeng makonvict ang isang tao na wala namang talagang matibay na ebidensya. Dahil lang ba inutusan ni BP Sara si Acosta na ibigay Kernel Lachica? Yun ba'y labag na agad sa batas? Si Acosta ba, dahil nung inutusan niya, nilustay na ba daw agad ni BP Sara ang pera? Ng maling paggamit ng confidential fund? Yan po nakakalungkot, mga kababayan. Bakit ba takot na takot silang iharap si Kernel Lachica? Tandaan po natin, mga kababayan, dito sa Article 1 na ito, wala silang sariling witness na inilabas dito. Laging hostile witness ang kanilang inilabas. Kanino sila kumukuha ng ebidensya? Doon sa mga tauhan ni BP Sara. Dahil wala talaga silang matibay na ebidensya. Kasi kung talagang mayroon silang hawak na matibay na ebidensya, unang araw pa lang ng impeachment, bakbakan na yun, mga kababayan. Bakbakan na agad yun. Bakit ang una nilang ipinresenta yung grave threat? Di ba po? Bakit yun kagad ang una nilang ipinresenta? Hindi ito na sinasabi nila na 600 mahigit di umano ang nilimas ni BP Sara sa Kaban ng Bayan. Tapos ngayon, lahat ng tinuturo ng witness mismo, empleyado mismo ng OBP, ang tinuturo si Kernel Lachica. Pero ayaw nilang ipatawag. Bakit? Meron bang kinakatakutan ito? O baka lalabas din ang kanilang mga pangalan dito? Dahil alam naman po natin, katulad nung nauna kong vlog, na maraming makakaliwang grupo ang nandyan sa Kongreso ngayon, mga kababayan. Hindi kaya yun ang kinakatakot nila?
o kung ano pa man ang kanilang gustong mangyari, mga kababayan. Kasi kung talagang gusto nilang malaman ang paper trail kung saan talaga napunta ang pera, ipapatawag ko si Colonel Lachica. Pero kung hanggang kay Acosta lang sila, tapos sasabihin nila na sapat na daw yun na ebidensya. Nung sinabi ni Acosta na inutusan siya ni BP Sara na ibigay kay Colonel Lachica. Dahil ang katuwiran nila, hindi daw di umano empleyado si BP Sara sa OBP. Pero ang hindi nila alam na si BP Sara may karapatang mag-appoint na humawak ng pera. At yun ang ginawa niya, inappoint niya si Lachica na siya ang mag-handle ng confidential fund dahil siya ang security, head of security at siya ang nakakaalam sa ground. Di ba po? Ito ba itinatanong ba ng prosecution doon sa impeachment? Hindi. Lagi lang lang tinatanong, may dokumento ba? Mayroon po. Hindi ko lang po dala, pero mayroon po akong hawak niyan, dokumento. Sinasabi naman po ni Acosta yan mga kababayan. Pero ang tanong, ayaw daw di umano na ng prosecution si Lachica. Ituloy lang natin si Luis Tro, mga kababayan. My position is simple. For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. Ganyan din ang pananaw ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Personally, I don't think there's anywhere need for the chief. Pero paglilinaw ni Attorney Capunan, hindi sila natatakot sakaling mang tumistigo ito. It's not in our vocabulary. No. Natatakot is not in our vocabulary. We're here to speak to the truth, and we're here to present the truth through our documents and our testimony. Yan din ang binigyang din ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney J. Tolosa. Giit niya may kaakibat na serious inherent risks ang pagpapatawag ng potential hostile witness. Ayon kay Tolosa, kailangan munang tukuyin ng prosekusyon kung talagang kinakailangan ang testimonya ni Lachica upang maabot ang kanilang evidentiary targets. Lalo pat tumestigo naman na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Absolutely necessary pa ba siya para patunayan namin yung essential evidentiary targets namin? Yun. So, kaya hindi pa namin masarado yung decision ngayon, hindi pa kami tapos. No? So, after we present these other witnesses pa, then we'll make a definitive decision. Pero si Lachica, handa raw humarap at tumestigo oras na ipatawag. Handa raw siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa applicable na batas at security restrictions. Yan mga kababayan. Pinag-aaralan pa nila kung iharap nila si Lachica. Kasi bakit mga kababayan? Pero kung ayaw nila iharap po ng prosecution yan, ng depensa. Kasi nga po, siya po may susi ng lahat ng ito. Ngayon, kung talagang gusto nilang iharap yan, o kung ayaw nilang ipatawag yan, dahil hostile witness din po yan, mga kababayan. Ang tanong, kung ang depensa ang presenta kay Lachica, may magagawa ba sila? Ito yung susi ng lahat ng ito. Kasi siya mismo binigyan ng pera kung nagastos ba ng tama o hindi itong perang ito. Mga perang ito, mga kabayan. Tandaan po natin, dalawang head of security yan. Si Nolasco at si Lachica. Ito, ang pinag-usapan natin dito ay sa Office of the Vice President pa lang. Iba pa yun sa DepEd, mga kababayan. Na pareho, di umano, na ibinigay doon sa mga head of security ang pera. Iba po, mga kababayan. Yan lang po nakakalungkot. Kasi parang gusto nila kagad dito pa lang, minamind conditioning nila yung tao na kumo inutusan ni BP Sara si Acosta na ibigay kay Lachica, mali na daw po yun. Yun po yung kanilang inaano dito mga kababayan. Yun po ang inaano nila rito. Yun ang nakakalungkot lang po. Kasi bitin po yun . Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan, ipapatawag ko yan. Tandaan po natin, wala po silang witness dito . Hostile witness po lahat ito. Mga empleyado ito ni BP Sara.
at pati yung si La Chica, hindi man empleyado ng OBP, pero head of security siya. Pero in-appoint siya ni BP Sara na siya ang mag-handle ng pera, siya ang humawak ng pera kasi siya ang nakakaalam ng security at siya ang nakaalam ng kanyang mga informant, mga kababayan. Di ba po? Di ba? Talakayin lang po natin ulit itong pag-graduate ng ating kagalang-galang na presidente, doktor, mga kababayan. Doktor yun ng ating presidente. Ang galing ng ating presidente, naging doktor, mga kababayan. Naging doktor yung ating presidente, mga kababayan. Nakakatuwa naman. Alam mo, mga kababayan, naging doktor siya of law, pero sumirit ang presyo ng dollar, 62. Nag-graduate lang ang ating presidente, 62 and $1 na po ang palitan, mga kababayan. Di ba? Saan ka makakita, mga kababayan, na yung presidente mo, kakagraduate lang, nakasuot din ng toga? Eh, hindi naman nag-aral ito eh. Oplok naman ang utak nito. Puro kulangot, ika nga, mga kababayan. Puro kulangot ang laman ng utak na ito ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Di ba po? Tapos, ito, nag-graduate. Pakinggan lang po natin sila, mga kababayan. Atin pong pakinggan ang ng pag-graduate ng ating presidente, mga kababayan. Tuwang-tuwa itong kulangot na ito eh. Mayor Francisco M. Dumagoso and to be assisted by the University President, Attorney Domingo Y. Reyes Jr. The robe, hood, beret, and medallion are the most distinctive features of PLM doctoral regalia. The doctorate robe is often the most decorated academic gown. This robe is made of black... Tama yung kupal na ito. Hindi pa yata alam kung paano magsuot ng toga eh. Palagay, kasi ngayon lang nagsusuot ng toga itong kupal na ito, mga kababayan. Tuloy lang natin, mga kababayan. Velvet cloth with 3 stripes on the arms and front velvet panels whose color depends on the academic discipline for the Doctor of Laws. The panels and 3 stripes embellished across the sleeves are purple, which traditionally represents the wisdom, justice, and service to society. This academic gown is a symbol of the wearer's remarkable achievements. The hood, elegantly draping on the honoree, is painted in the color of the academic discipline. Pati sombrero, hindi pa marunong isuot. Gago talaga ito, mga kababayan. Tungaw talaga, mga kababayan. Wala talagang laman ng utak nito. Diyan mo yung tingin ni Isko Moreno. Sabi ko ni Isko Moreno, bobo talaga ito. Hindi man lang pati sombrero, hindi pa kayang isuot. Ano ba yun? Nagsasalamin ba yan dyan sa gitna ng sombrero na yan, mga kababayan? Wala talaga ito. Animal talagang utak nito, mga kababayan. Tuloy lang natin ito. Kasi ngayon lang ito nagsuot ng toga, mga kababayan. Ba't hindi niya sinama si Imelda Marcos dyan? Ay, naku. Ang daming mga mga aktivista dito sa pamantasan ng Maynila. Pero dapat ito, nag-i-NRT itong mga estudyante. Dapat nilayasan nila yan eh. Isipin mo naman, hindi naman pumapasok ito sa pamantasan ng Maynila, pero naging doktor of law. Straight, isang bar exam lang ito. Abogado na itong kupal na ito, mga kababayan. Huwag na tayong magulat. Baka pagdating ng bago matapos ang termino nito, abogado na ito. Ang animal na ito. Wala namang laman ng utak nitong kupal na ito eh. Di ba po? Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Where the honoree has contributed a legacy and paramount influence in the field of specialization or study. The PLM medallion, carrying the golden PLM seal, evokes the scholar's quest for truth and responsibility of academic leadership with a vision for the university's mission. This medallion signifies the strong commitment to the core values of the pamantasan: karunungan, kaunlaran, at kadakilaan. For the unwavering pursuit of wisdom comes prosperity and greatness. The beret, donned with gold bullion tassel, gracefully adorning the honoree's head, reflects... Tuwang-tuwa ang kupal, no?
Nasa wakas, nag-graduate ako, doktor pa. Doctor of Law. Ay, hindi naman ito, breaker of law ito, mga kababayan. Ang sila, Ombudsman, Boying Remulla at Erwin Tolpo, yun ay bend the law. Pero ito, breaking the law ito, break the law ito. Hindi ito bend the law, break the law. Bakit? Nung pagpapadala lang niya sa, kay PRRD, break the law na yun nang hindi niya idinaan sa local court. Tapos, hindi ito nagbabayad ng buwis. 200 billion ang dapat babayaran ito. Pero tayong ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng buwis, hindi mo pa nakukuha yung sweldo mo, nakakaltas na. Pero ito, 200 billion. Final and executory yan ng Supreme Court. Pero hindi ito binabayaran, mga kababayan. Nakakalungkot lang po. Magnanakaw man kasi ito Hindi talaga ito talagang ayon mismo sa mga akusasyon niya kasi lantaran naman po yung kaso dyan sa Supreme Court. Final and executory na yan, mga kababayan. Ba't hindi sinisingil ito? Ang kupal na ito, mga kababayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan, sa kanilang kakulangutan. Acting the pinnacle of erudition and leadership. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task turns into a time-consuming mess because work's Tuwang-tuwa ang kupal, Nakakagalto ni siya. Ay, naku, Diyos ko, bongbong. Ano ba talaga ang mo dyan? Wala ka naman dignidad dyan para tanggapin mo yung mga na yan. Kasi, puro naman kulangot ang laman ng utak mo. Mga kababayan, tandaan mo, sumirit ang dollar ngayon. 62 pesos per $1. Pero, nakakakingiti kang humarap sa mga estudyante na nandyan na nagpapakahirap mag-aral, pumasok araw-araw, minsan walang kinakain na baon dahil nagtitiis sa hirap ng buhay. Tapos ikaw pa ang naunang gumadwit sa kanila. At iba pa, doktor pa of law. Samantala yan, minsan hindi ka naman pumasok sa pamantasan ng Maynila. Kulangot ka. Di ba po? Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Tapos itong mga estudyante nito, dapat yan, layasan ninyo yan. Iwanan nyo yan sa dyan mag-isa. Kasi bakit? Hindi nyo dapat inaano yan kasi wala naman doctorate yan. Di ba? Wala namang yan Hindi naman siya pumasok dyan. Kailan ba pumasok yan dyan? Nakita nyo ba pumapasok yan dyan? Nakakalungkot po. Shortcut. Hindi naman tayo magtaka kung bakit sa darating na araw abogado na ito dahil alam naman natin. Di ba po? Hindi. Kulangot naman ang laman ng utak nito. Di ba? Kung hindi ba naman ito, ituloy lang natin siya, mga kababayan. Yan. Ito yun. PLM community, class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris causa. Doctor of Law. Hindi kaya nag-aano mga abogado nito, mga kababayan, na to talagang nagpapakahirap. 10 taon kaya yan bago mo makuha yung mga ganyan. Doctor of Law. Alam ko, 10 taon yan Di ba, mga kababayan? 10 taon yan. Paano naman yung mga abogadong lihitimo nagpapakahirap dyan? Tapos ito, shortcut ito, mga kababayan. Di ba po? Nakakalungkot lang po na mayroon palang ganito sa atin. Sa ibang bansa ba, may ganito kayang, na pwedeng i-shortcut? Na maging doctor of law ka kaagad? Napakaswerte talaga nitong mga kababayan. Bakit? Nilimas na ang pera ng bayan, lumaking walang kahirap-hirap sa buhay ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang. Di kami nalulunod. Kahit na puro kulangot ng laman ng utak mo, Walang bahid ng sismis. doktor o kloka, Lahat ay totoo. nilalang. Kahit sino ka pa, pag Oh, mali ganito ka na lang po. God babanatan ka. save the Philippines. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.